Excited na akong makita si Ivy, ang asawa ko. Nangako kasi ako sa kanya ngayon na ipapasyal ko siya sa kabilang bayan. Naalala kong itsura niya kung gaano siya ka-excited nang sabihin ko yon. Para siyang batang binigyan ng paborito niyang candy. Alam ko namang miss na rin niyang lumabas at gumala. Nang hingi ako ng isang buwang leave. Yun ay para samahan ng asawa ko. Alam kong may trauma pa rin siya sa mga nangyari kahit isang linggo nang nakakalipas. Ramdam ko yon. Dahil sa tuwing aalis ako para pumasok, ay kita ko sa mga mata niya na gusto niya akong pigilan. Nagiging balisa siya. At kapag nasa bahay naman ako ay lagi siyang nakatingin sa akin. Mawala lang ako saglit ay lagi niya akong tinatanong kung saan ako galing. Sa kabila ng traumang nararanasan niya, ay may tuwa akong nararamdaman. Dahil ramdam kong kailangan niya ako. Hindi na rin siya nangingilag kapag hinahawakan ko siya at niyayakap. Tumutugon din siya sa mga halik ko minsan. At hindi na ako makapaghintay na mayakap at mahalikan siyang muli. Manang, ang asawa ko ho. Tanong ko kay Manang pagpasok ko ng bahay. Iniwan ko na lang sa labas ang sasakyan ko. Ay, baka nasa taas pa iho. At nagbibihis. Teka, at tatawagin ko. Ako na ho. Presinta ko at malalaking hakbang na inakyat ang hagdan at tinungo ang kwarto niya. Magkabukod pa rin kami ng kwarto. Bagamat gusto kong magsama na lang kami sa isang kwarto, ay ayoko naman siyang biglain. Dahil baka hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Kumatok ako at tinawag ang pangalan niya. Wala pang ilang segundo ay binuksan na niya ang pinto. Napaawang ang labi ko nang makita kong itsura niya. Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Bagay na bagay sa kanyang dress na binili ko. Nakalugay ang alon-alon niyang buhok at may manipis na kolorete sa muka. Ayos lang ba ang itsura ko? Tanong niya at umikot pa sa harapan ko. Tumikhim naman ako at hinapit siya sa bewang. You always look good to me, kahit ano pang suot mo, at kahit walang anumang kolorete ang mukha mo. Anas ko at hinaplos ng likod ng daliri ang pisngi niya. Namula ang kanyang pisngi, bahagya siyang ngumuso. Sinasabi mo lang yan kasi asawa mo ko. Of course not, nakangiting sabi ko. At pinisilang pisngi niya. Tara na nga para marami tayong mapuntahan. Aniya at tumalikod pero muli ko siyang hinapit sa bewang. Kunot noong tiningnan niya ako. Bahagya naman akong ngumuso. Mas lalo namang kumunot ang noo niya. Baka pwedeng manghingi ng kiss si mister? Ungot ko sa kanya. Ngumuso naman siya kasabay ng pamumula ng pisngi niya. Kakakiss mo pa lang kanina bago ka umalis ha. Aniya. Goodbye kiss yon, Mrs. Iba naman yung welcome home kiss. Pangungulit ko sa kanya at ngumuso ulit para manghingi ng kiss. Pumuntong hininga naman siya at humawak sa balikat ko at tumingkay at sabay dampi ng malambot na labi niya sa nakausling labi ko. Pero dahil tinamaan ako ng kapilyuhan, ay kinabig ko ang batok niya at sinakop ang labi ng mariing halik bago ko siya binitawan. Pulang-pula naman ang mukha niya at pailalim akong tiningnan. Tinawanan ko na lang siya at muling hinalikan sa tungki ng kanyang ilong. Namimihasa ka na po, mister. Paninitan niya sa akin. Hindi ko naman maitago ang tuwa dahil sa pagtawag niya sa akin ng mister. Kaya kinabig ko siya ulit palapit sa akin at pinupog siya ng halik sa muka at leeg. Naramdaman kong pagpitlag niya pero hindi naman niya ako tinulak at hinayaan lang ako. Hanggang sa panay na ang tawa at pasag niya dahil nakikiliti na siya. Huwag na lang kaya tayong umalis, Mrs. Dito na lang tayo. Anas ko habang nakasubsob sa leeg niya at sinisinghot ang amoy niya. Bahagya naman niya akong tinulak. Ano? Hindi pwede. Nangako ka, diba? Ipapasyal mo ako. Nakangusong sabi niya. Naihilamos ko naman ang palad sa muka at humugot ng malalim na hininga para ikalma ang tila nagwawala akong puso. Alright, kunin mo na yung bag mo. Aalis na tayo bago pa magbago ang isip ko. Dali-dali naman niyang kinuha ang sling bag na nakalapag sa kama at isinukbit sa balikat. Magkahawak kamay kaming bumaba ng hagdan. Nagpaalam na rin kami kay Manang Sol at nagsabing baka gabihin kami. Pumunta kami sa kabilang bayan kung nasaan ang pinakamalaking mall sa probinsya. Tuwang-tuwa siya at ang sabi niya ay ito pa lang ang pangalawang beses na pumunta siya dito sa mall. Ang unang beses ay noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Naawa ako sa kanya
dahil sa naranasan niya sa walang hiyang tiyahin at tiyuhin niya mula nang mamatay ang ina niya at iwan siya sa pangangalaga ng mga ito. Kaya nangako ako sa sarili ko na aalagaan ko siya at ibibigay ang lahat ng kailangan at gusto niya. Ang mahal pala niyan. Wag na lang. Marami namang ganyan sa palengke na mura lang. Ani at binitawan ng hawak na sandalyas na binigay ko sa kanya para sukatin. Dinampot ko naman ulit ito. Pero maganda naman ang kalidad nito. Kahit na no. At saka may mga sandals pa ako na binili mo. Hindi ko pa nga nagagamit yun eh. Masasayang lang kapag bumili pa ulit tayo. Bumuntong hininga ako at binalik na lang sa estante ang sandals. Wala naman akong magagawa kung ayaw niya. Baka mainis lang siya sa akin. At yun ang ayaw kong mangyari. Kung saan-saan pa kami nag-ikot sa mall. Kada may gusto siyang pasukan ay nagpapaalam siya sa akin. At hindi ko naman siya kayang hindian. Wala naman siyang gustong bilhin at tumitingin lang. Kapag tinanong ko naman siya ay nagagandahan lang daw siya. Pero hindi niya gustong bilhin. Sa totoo lang medyo naninibago ako. Sanay kasi ako sa mga babaeng dinadala ko sa mall na anumang magustuhan ay gustong bilhin. Siguro ay kailangan ko na ring masanay sa asawa ko. Nang mapagod siya sa kalalakad ay pumasok muna kami sa isang Chinese restaurant at nag-order ng makakain. Siguro next time ay ipapasyal ko naman siya sa ibang lugar, sa labas ng probinsya. Pwede ring mag-nature tripping kami o kaya mag-camping sa bundok. Hindi pa man nangyayari ay excited na ako at i-schedule ko na yon habang on leave ako. Mag-aalas 7 na ng gabi nang mapagpasyahan naming umuwi. Nag-take out na lang kami ng pagkain sa isang restaurant dahil busog pa naman kami at sa bahay na lang kami kakain. Hindi pa man nakakalabas ng parking ang sasakyan namin ay bumuhos ng malakas na ulan na may kasama pang pagkidlat. Hala, ang lakas ng ulan! Bulalas niya. Sabi kanina sa news may heavy rainfall daw. Sabi ko at minani-obra ng sasakyan sa kalsada. Nagminor lang ako dahil malakas ang ulan at basa ang kalsada. Napansin ko naman na hinihimas niya ang mga braso niya kaya hininaan ko ang aircon. Hinubad ko rin ang jacket ko at binigay sa kanya. Ngumiti naman siya at kinuha ito at sinuot. Thank you. Aniya, you're welcome. Ngumiti ako sabay kindat sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya at inilagay sa hita ko habang hawak-hawak. Ang isang kamay ko naman ay nasa manibela. Tahimik lang kami sa durasyon ng biyahe namin at nakikinig sa musikang pumapailan lang sa radyo. Minsan ay sinasabayan pa namin ito kapag alam namin. Magtatama ang paningin namin at ngingiti. Minsan ay tatawa pa kapag nagkamali kami ng lyrics. Nang makapasok na kami sa San Agustin ay tila lalo pang lumakas ang ulan. Halos hindi ko na makita ang daan. Malakas na rin ang hangin at may ilan pang mga sanga ang nasa kalsada. Nawalan pa ng kuryente ang mga poste, kaya bumalot ang kadiliman sa labas at tanging ilaw na lang ng mga sasakyang dumaraan na nagbibigay ng liwanag. At dahil delikado na ang bumiyahe, ay napagpasyahan kong sa isang bahay na lang muna kami tutuloy ngayong gabi. Ang bahay na pinagawa ko na siyang pinakamalapit naming mararating. Halos basa kami ni Ivy pagpasok namin ng bahay. Dito ka lang, Ivy, bubuksan ko lang ang generator. Paalam ko sa kanya. Sama na ako sa'yo, baka kailangan mong tulong. Presenta niya. Hindi na, kaya ko na. Pero natatakot ako, ang dilim eh. Pamimilit niya at lumapit pa sa akin, sabay hawak sa braso ko. Ramdam kong malamig niyang kamay. Napangiti na lang ako at kinuha ang kamay niya. Tumungo kami sa likod bahay kung saan nakalagay ang generator. Buti na lang ay may stock akong gasolina. Inilawan ako ni Ivy habang pinapagana ko ang generator. At wala pang ilang minuto ay gumana na ito. Bumalik kami sa loob at binuksan ang ilaw. Nagtawanan pa kami nang makita ang itsura namin dahil para kaming mga basang sisiw. Paano yan? Basang-basa na tayo, lalo ka na. Tila ng mga problema na sabi niya. May mga gamit naman ako sa taas. Pwede mo munang ipamalit ang t-shirt ko. Inaya ko siya sa taas kung nasa ng kwarto ko. Ibinigay ko sa kanyang isang t-shirt ko na 2 beses ko palang nasuot at isang bagong boxer short. Agad naman siyang pumasok sa banyo para magpalit. Ako naman ay nagpalit na rin. Halos malaglag ang panga ko nang lumabas siya ng banyo. Nasuot ang t-shirt ko na nagmukhang bestida sa kanya. May bumangong init sa loob ng katawan ko at may parte ng katawan kong nabuhay. Napalunok ako. Hindi talaga kasya sa akin ang boxer shorts mo?
Bumababa? Okay na sa akin tong t-shirt mo. Mahaba naman. Ani at inabot sa akin ang boxer shorts. Tumikim naman ako at kinuha ang boxer shorts at binalik sa drawer. Nag-aya na rin siyang bumaba dahil nagugutom na raw siya. Kaya magkahawak kaming bumaba. Pinagsaluhan namin ang pagkain na tinake out namin sa restaurant sa mall. Grabe, ang lakas talaga ng ulan. Baka bukas na siguro to titigil. Komento niya habang nakasilip sa bintana, sa may kusina, habang hinihintay niya akong matapos sa paghuhugas ng mga pinagkainan namin. Bakit? Natatakot ka ba sa malakas na ulan? Nakangiting tanong ko sa kanya at nagpunas ng kamay. Hindi naman, masarap nga matulog kapag umuulan. Ani at niyakap ang sarili na tila nilalamig. Niyakap ko siya sa likuran. Naramdaman ko naman ang pagpitlag niya sa gulat. Masarap talaga matulog kapag umuulan, lalo na kapag may katabi. Anas ko sa tenga niya, sabay halik sa pisngi niya at sumubsob sa leeg niya. Gustong gusto ko kasi ang amoy niya, amoy pulbos ng sanggol. Ang sarap samyuhin. Talaga? Marami naman sigurong unan sa katabing kwarto mo, no? Masarap kaya kapang unan kapag umuulan? Aray ko, mas gusto pa niyang kayakap ang unan kesa sa akin. Hinigpitan ko pang yakap ko sa kanya, pero sa paraang hindi siya maiipit. Paano naman ako? Ano naman ang yayakapin ko mamaya? Naglalambing na tanong ko. Baka sakali magpresenta siyang siya na lang ang yakapin ko mamaya pagtulog. Di, unan din. May 4 na unan sa kwarto mo, nakita ko. Sagot niya. Napakamot na lang ako sa ulo ko. Ayoko naman siyang pilitin dahil baka matakot lang siya. Pagkatapos ng lambingan namin nag-aya na siyang matulog dahil inaantok na raw siya. Chinek ko muna ang generator at pinatay ang mga ilaw sa baba at sabay na kaming umakyat sa taas. Nag-goodnight kiss siya bago pumasok sa kabilang kwarto. Ako naman ay lulugulugong pumasok sa kwarto ko. Mukhang mahihirapan akong matulog ngayong gabi. Pabiling-biling ako sa kama at hindi makatulog. Init na init ang pakiramdam ko. Samantalang malamig naman dahil sa malakas na buga ng aircon. Idagdag pang malakas na ulan sa labas. Pasado 12:00 na ng gabi ay gising na gising pa rin ang diwa ko. Pati na rin ang isang bagay sa akin ay gising na gising. Napabalikwas ako ng bangon at marahas na inihilamos ang palad sa muka. Tumingin ako sa pader. Sa kabilang kwarto kong nasa ng babaeng gabi-gabing nagpapainit sa malamig kong gabi. Ang asawa kong malamang ay mahimbing na ang tulog ngayon, kapiling ang mga unan. Hindi ko na kaya. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Tinungo ko ang kabilang kwarto at pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalak. Tahimik kong binuksan ang pinto at dahan-dahang pumasok. Napalunok ako nang makita kong figura niya sa tulong ng malamlam na liwanag galing sa lampshade. Lumapit ako sa kanya at maingat na umupo sa gilid ng kama. Mahimbing ang tulog niya at bahagya pang nakaawang ang bibig. Ang kumot niya ay hanggang leeg at nakasabog ang mahabang alon-alon niyang buhok sa unan. Kay sarap pagmasdan ng maamo niyang muka. Ang pilikmata niyang mahahaba na parang sa manika. At ang mga mata niyang kapag nakadilat ay parang laging iiyak. Ang matangos niyang ilong na kay sarap haplusin. Ang mapupula niyang labi na nakakatuksong lamukusin lagi ng halik. Napalunok ako at ang katawan naman niya na nababalutan ng kumot ang pinasadahan ko ng tingin. Dahan-dahan kong hinila ang kumot pababa sa katawan niya hanggang sa hita niya. Suot-suot niya ang t-shirt kong nang may stula ng bestida niya na umabot na hanggang sa kalahati ng makikinis niyang hita. Bahagya pa siyang gumalaw kaya nalilis pataas ang damit. Lumantad ang puting underwear na suot niya na ako pa ang bumili. Muli akong napalunok kasabay ng mabibigat kong paghinga. Ang lakas ng pintig ng puso ko na para bang nasa isa akong gera. Mas lalong nagwala ang halimaw sa akin. Mahina akong napamura. Itinukod ko ang kamay sa magkabilang gilid niya at yumuko para dampian ng halik ang nakaawang na labi niya. Ang bango ng hininga niya. Magaan kong nilapat ang labi sa labi niya. I'm sorry, Ivy. Pero hindi ko na talaga kaya. Bahagya akong lumayo nang maramdaman kong naalimpungatan siya. Hanggang sa dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Jace, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Inaantok at nauutal na tanong niya at nanlalaki pang mga mata. Hindi niya magawang bumangon dahil nakaharang ang katawan ko. Yeah, I need you, baby.
Halos pabulong kong sabi. Ha? I'm sorry, Ivy. Hindi ko na kaya. I want you. Anas ko sabay siil ng halik sa labi niya. Nakulong ang protesta niya sa loob ng bibig ko. Kinuha ko ang kamay niyang nalalaban at itinaas sa ulunan niya. Hindi nagtagal ay naramdaman kong tumutugon na rin siya sa halik ko. Kaya ang mapusok kong halik ay naging banayad. Nilalasap ko ang kalambutan ng labi niya at ang tamis nito. Binitawan ko na rin ang kamay niya at nagsimulang humaplo sa katawan niya. Ang kamay niyang binitawan ko'y nakahawak na ngayon sa balikat ko. Ang halik ko'y muling naging mapusok na tinugon naman niya sa mapusok ding paraan. Naging magasilaw na rin ang mga kamay ko. Mula sa paghaplo sa braso niya ay dumako naman ang kamay ko sa hita niya. Jeez! Usal niya sa pangalan ko. Habol niyang hininga dahil sa kakatapos lang na mainit na aming halik. Mamasa-masa pa ang labi niya. Patawarin mo ako, Ivy. Pero hindi ko na talaga kaya. Gustong-gusto na kitang angkinin. At baka ikabaliw ko kapag hindi niya ako pinahintulutan.